Magandang gabi po sa inyong lahat. Inaantay ko si Father John na sabihin, magkaklase kami sa seminaryo. Kasabay kaming inordinahan. Ano po? Pero baka nahihiya siya na ipakilala ako. Siya po kasi ang pinakamagaling naming classmate. Opo, siya po ang pinakamatalino. Ano po? Lamang lang po ako sa kanya sa dalawang bagay. Maputi at matangkad. Ang tema po ng ating pagninilay sa gabing ito ay manlalakbay ng pag-asa. Ano pa? Pilgrims of Hope. Pilgrims of Hope. Unang-una, kailangan po nating tanggapin at alalahanin na lahat tayo ay naglalakbay. At ang buhay ay isang paglalakbay. Ang buhay ay isang paglalakbay. Ibig sabihin ng paglalakbay, meron kang pinanggagalingan at meron ka dapat pupuntahan. Ano po? Pag hindi ka umaalis sa iyong kinakatayuan, hindi ka naglalakbay. Naka-standby ka. Di ba ba? Ano? Naglalakbay tayo. Nung ako po ay bata-bata, bilib na bilib ako sa matatanda na sinasabing, naku, Totoy, papunta ka pa lang, kami ay pabalik na. Di ba ba? Ano? Papunta ka pa lang, kami ay pabalik na. Manghang-mangha ako doon. Ngayon ako'y matanda na, yung mga nagsabi sa akin na, papunta ka pa lang, kayo pabalik na, tinatanong ko na, saan kayo nakarating? Di ba? Ano po? Bakit kayo pabalik na? Saan kayo nakarating? Mahalaga yun. Ang buhay ay isang paglalakbay, may pinanggagalingan, at merong pupuntahan. At para makarating ka sa iyong pupuntahan, may mga bagay na dapat kang iwanan. May mga bagay na dapat kang iwanan. May mga bagay na wala tayong magagawa, katulad ng pagtanda. Lahat tumatanda, di po ba, ano? Kung mahaba ang buhay, tumatanda. Pag hindi ka tumanda, namatay kang maaga. Ibig sabihin, habang ikaw ay tumatanda, iniiwanan mo ang pagiging bata. Tanggapin mo yun. Kahit si San Pablo, sinasabi, nung ako ay bata, inaamin niya nun. At pag ikaw ay mas matanda na, ikaw ay may niyayapos na responsibilidad. Mayroon kang niyayapos. Dati, nung ikaw ay bata, ikaw yung nanghihingi. Ngayon, ikaw ay matanda na, napipilitan kang ikaw ang magbigay. Mapipilitan ka, wala kang magawa. Bakit? Bahagi yun ng pagtanda. Di po ba, na? Habang tumatanda ka, hindi lang yung pagiging bata ang iyong iniiwanan mo ang iyong lakas. Dati malakas ka, ngayon mahina na. Mahina na. Hindi ka na kasing lakas. Sabi nila, ang tangkad mo pala, Father. Nagbabasketball ka? Dati. Nung malakas pa. Ay, ano nang ginagawa nyo? Ay, dati, nagbabadminton. Ay, ngayon, nagbabadminton ka pa? Hindi na. Hindi na kaya ng tuhod. Ano na lang? Chess na lang. Chess. Di ba ba? Eh, paano pag walang kalaro? Ngayon, sudoku na lang. Sudoku. Wala na eh. May mga bagay na hindi nyo na nagagawa. Kahit gusto nyong gawin. Dumarating ang panahon na magre-retiro tayo. Ano po? Kahit pare, nagre-retiro. Bakit? Mahina na. Nagkakasakit na. Ano pa? Nakakalimot na. Di po ba, ano? Nakakatulog na sa misa. Ha?
ang yumaong Monsignor Montemayor. Siya'y retirado at dahil siya'y retirado na, at pag walang paring makukuha magmisa, kahit siya'y retirado na, pinapakisuyuan, sabi, Monsi, magmisa ka naman. Ay diabetic, hypertensive, lahat ng sakit, meron na. At dahil mahina, ay hindi pwede magmisa ng ganito, may hagdanan, hindi pwede. Ano pa? Iika-ika na eh. Pagdating na komunyon, hindi na pinagbibigay na komunyon. Maupo ka na, Monsi, kami na lang lay minister. Ay di nakaupong ganyan sa misa. Habang nakaupo, nakatulog. Nakatulog. At napahimbing, nagihilig, ginigising no sakristan, hindi magising. Pero hindi pa naman patay kasi nagihilig eh. Opo. Iba yung hindi na nahinga, ano po? Ay nagihilig. Kaya lang malalim yung tulog. Pero pag ikay diabetic, pagkamisan, malalim ang tulog mo. Ano po? Ayaw magising. Ay dahil ayaw magising, nag-uwian na yung mga tao. Iniwanan na siya. At kami nagkita, sabi ko, Monsi, may balita ako. Ano nabalitaan mo? Nagbisa daw po kayo sa ganun. Eh ano ngayon? Balita ako, iniwan kayo ng mga tao. Alam mo, sagot sa akin ng buting matanda, sabi niya, tamo yung mga yan, pag ako'y nagmimisa at sila'y natutulog, di naman ako umaalis. Di po ba nga? Yung lahat ba na nagsisimba, gising? May natutulog. Unang pagbasa, unang pagtulog. Di po ba, no? Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humilia mahaba-habang pagtulog. Di ba? Ano sabi? Hindi ko naman sila iniwan. Minsan lang ako nakatulog, iniwan nila ako. Ganun talaga. Ganun talaga. Ano po? Kitang-kita kayo ni Father dyan, nakanganga kaya. Di ba? Sa init ng... Alam po ninyo, gandang-ganda ako sa parokyang nyo, sa simbahan ninyo. Ang ganda. Oh, ang ganda talaga. Walang biro. Hindi dahil classmate ko si Father John. Hoy, parang boses sa ilalim ng baol. Hello. Parang lumakas. Ano pa? Bakit ko po sinasabi? Nung ako po'y nagtatrabaho, nakatira po kami sa isang compound dyan. Ano po? Hindi ko maalala yung compound. 6 na taong kami dyan. Dito kami nagsisimba. Huwag sana magagalit ang yumaong Paris Priest. Ano po? Ang dumi nito. Ang dumi. Oh. Maganda na. Oh, ang ganda. Ang ganda ng altar ninyo, no? Buti lang nagbigay ako ng konti. Hindi, totoo lang. At saka meron ng aura ng kabanalan. Noon, mukhang palengke ito eh. Akala ko extension ng palengke ito eh. May mga natutulog dyan ng mga titindaw, nakatasang pa. Bahagi yun ng paglalakbay. Di po ba, na? May mga bagay na kailangang iwanan para makarating sa pupuntahan. Anong problema? Anong problema? Ang paglalakbay bilang tao ay may nakatakdang panahon. May nakatakdang panahon. Ano ibig sabihin nun? Hindi po tayo habang buhay na nasa mundong ito. Hindi tayo habang buhay sa mundong ito. Nakikiraan lang tayo. Mayaman man o mahirap, nakikiraan lang tayo. Di po ba? Sabi ko nga sa inyo, kahit magaling kang pari, pagdating ng araw, nakakatulog ka sa sarili mong misa. Opo, nagkakasakit ka. Hindi ko alam kung naikwento sa inyo ng yung butihing kura-paro ko. Eh dahil wala naman kami katulong sa aming mga parokya, nagmimisa ka kahit may sakit.
Nagmimisa ka kahit may sakit. At minsan, tinawagan ako ni Father John, Padi, tulungan mo ako, may tarangkaso ako. Anong gagawin ko? Kunin mo naman ang misa ko. Ay, may misa din ako. Ang hirap, ano ba? Ay, di nagmisa siya, may tarangkaso. Di ko nasasabihin kung saan. At nang tinaas niya si Kristong ganyan. Pagbaba ni Kristo, kinain niya. Naisubo na niya ustya. Kasi nalilito na siya. Kaya ang tagal niya nakagano sa altar. Iniisip daw niya, kinain ko na, anong mangyayari? Kaya pagdating ng doxology, sa pamamagitan ni Kristo, pagtaas siyang ganun, maliit na lang si Kristo. Maliit na lang. Ay ganun talaga, nakuha po ninyo. Hindi tayo habang panahong malusog. Huwag niyo ikagagalit pag binasa niyo aklat ng mga awit, ang buhay ay 70, sa malalakas, 80. Nga ba? Life is only 70, 80 for those who are strong. Kaya, pag ikaw ay naglalakbay, tandaan mo, hindi ka habang panahon dito. Kailangan mong abutin, marating ang iyong pupuntahan bago ka matapos. Sapagkat kahit ayaw mong matapos, pag panahon mo na, goodbye, di po ba, no? Goodbye. Ako po ay si Father John, bata pa, 56 pa lang. Ano po? Kahit hindi mo kang 56, no? Grabe ka nung makatawa. Di ba? Hindi mo kang 56. Ako po, 63. 63. Kung makaka-80 ako, 17 years na lang ako. 17 years, kung makaka-80. Isipin nyo yun, ang bilis ng 63, yung 17 pa kaya, di po ba, no? Maiksi na lang yun. Maiksi na lang. Na-stroke pa ako. Ay di lalo lang, iiksi, di po ba, no? Kaya nagpapakabait ako. Hindi ako kumakain ng bawal. Si Father Jack, kain na kain ng bawal. Oo. May gamot naman daw eh. Ay, hindi. Pagsabihan niyo yung kura-paro ko ninyo. Ano pa? Domi, pagsabihan mo. Malakas kumain ng bawal. Ano pa? Na-stroke. Isipin nyo, ito mukha ng 17. Di ba na? Malapit na. Pero wag kayong magagalit ha. Yung ibang mukha nyo, mas malapit na. Di ba? Anong feeling ninyo? Di ba? Aba! Hindi tayo habang panahon sa mundong ito. Di ba? Hindi tayo habang panahon. Kaya kung may dapat ayusin, ayusin. Kung mayroong dapat itama, itama. Kung mayroong dapat ihingi ng tawad, ihingi ng tawad. Mga minamahal na mga kapatid, huwag niyong antayin na sabi ng matatanda, magpantay ang inyong mga paa bago kayo magbago. Sabi, Father, bakit nga yung magnanakaw nakasama ni Kristo Ha? Sinabi lang niya, alalahanin mo ako sa iyong paraiso. Bakit yung Father nakapasok agad sa pinto ng langit? Di ba ba? Naalala niyo? Huwag niyo kakalimutan, nakapako yun. Nakapako. Ano po? Kung gusto niyo ganon, sa huling araw, makakapasok kayo agad, magpapako kayo. Ano? Sabi niyo kay Kristo. Ha? How I wish and how we wish before we die, we will really have time to repent. Hindi. Alam po niyo na na-stroke ako, pangkaraniwang araw. Wala akong nararamdaman. Walang sintomas. Wala. Magandang aking blood test. Doktor mismo nagsabi na ako ay malusog. Malusog. Oo.
Pag sinabi na ng doktor, malusog, malusog ka. Di po ba, no? Pero pag sinabi ni Father, malusog ka, huwag ka maniniwala. Hindi naman doktor si Father. Ano pa? Pag sinabi ng doktor, malusog ka, malusog ka. Pag sinabi ng doktor, may sakit ka, may sakit ka. Ay, malusog daw, sabi ng doktor. O di malusog. Nagbisa ng alas 7, nagkasal ng alas 3, alas 5:15, stroke. Completely paralyzed. Hindi makakita, nakakarinig, nakapagsalita, pero wala nang magalaw. Ganong kabilis. Ganong kabilis. Kaya hindi na ako naniniwala sa blood test. Huwag kayong maniwala sa blood test. Ano pa? Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Palagi ko po itong kinukwento. Ang alin? Ang aming yumaong spiritual director. Namin ni Father Jan, ang yumaong Father Ben. Minsan, wala siya sa almusal namin. Wala. Ay sinundo ko. Bakit wala sa almusal? Pagbukas ng pinto niya, bihis na bihis. Nakaitim, naka-Roman collar, naka-suit, naka-pantalo, naka-medyas. Ay! Sabi ko, isa no kayo papunta. Ba't kayo bihis na bihis? Hindi kayo nagsabi. Wala. O isa kayo papunta, bihis na bihis kayo. Wala nga. Ay, ba't kayo nagbihis? Ano sabi ng matanda? Kasi kagabi, nahihirapan na ako huminga. Ay, ano ngayon? Nagbihis na ako. Para decente. Di ba, ano? Oo nga naman. Di ba, ano? O, si Father Joey. Habang naliligo, di ba ba, ano? Sabi nung nakakita, ay! Kasi ubo eh. Ay! Mahirap yung inabot kayo. Nag-CCR kayo, no? Anong pinakapangit na mukha ng di ba? Imagine niyo, maganda sana habang ikaw ay nagmimisa, habang tinataas mo ang kotsa. Tapos, tiyag! Patay. Ay, namatay si Father! Ang ganda! Kasi habang nagmimisa, hindi po ba, no? Mahirap yung inabot ka. Saan? Sa Sogo, di ba, no? Meron kang kabit, di ba, no? Ay! Hindi nyo alam. Kaya ayusin ninyo ang inyong buhay. Oh, di ako'y na-stroke. Hindi ka makagalaw. Pinapasok ako sa MRI. Dapat di ka gumagalaw doon. Sabi ng doktor, Father, huwag kang gagalaw, ha? Huwag kang gagalaw. Ano ka gagalaw? Paralyzed ka. Sari-sari na lang. Pagdating ng 1:30 ng madaling araw, ito na ang problema. Sabi ay, Father, magdadiaper po tayo. Naku, magdadiaper. Ini-imagine ko, magdadiaper. Siyempre, pag nag-diaper kayo, mag-uubad kayo, di ba ba, no? Sabi yun, opo, Father, bago kayo ilipat sa ICU. Father, tinatanggal ko ng pantalon ninyo. Naku, yan na. Ay, wala ka namang magawa. Hindi ka makakilos, di ba ba, no? Gusto kong malaman, sino kaya mga tao dyan, di ba ba? Oh, sino kaya nakatingin, di ba ba, no? Bakit? Pare ako eh. Di ba? Pare ako. At nung sinasabi, Father, ibababa ko na yung brief. Lord, makikita na nila. Ha? Hindi madali yon para sa akin. Nagmimisa ako eh. Mahirap yung nagmimisa ka. Sumayin yung Panginoon, tapos yung isang nagsisimba, ay, nakita ko na yan. Di ba? Ano ibig ko sabihin? Mapari, mamadre, mayaman, mahirap, matanda, bata, pag kayo'y may sakit, wala kayong magagawa. Kaya habang maayos ang kalusugan, alagaan. Huwag maniwala doon sa kasabihang may gamot naman eh.
Yung mga matanda, tumatawad pa, konti lang, konti lang. Nay, bawal. Konti lang, anak. May gamot naman eh. Konti lang. Bawal nga, nay. O, pag pinagbawalan mo na, sasabihin, patayin mo na lang, patayin mo na. Di ba ba, na? Ganyan talaga. Ano sabi ng doktor? Nung ako'y gumaling na, sabi, Father, kung ayaw nyo may stroke uli, huwag kayong kakain ng bawal. Sabi ko, ano po yung bawal, Dok? Sabi niya, lahat ng masarap, bawal. Ay, di tapos. Di ba ba, no? Sabi, Father, kain ka. Ano yan, masarap? Opo. Ay, bawal. Pag may nagregalo, Father, dalhin mo ito. Masarap yan. Opo. Ay, bawal. Di ba? Para mabilis, di ba ba, no? Ano ibig ko sabihin? Sabi ng mga doktor, pag kayo'y pinagbabawalan pa, ibig sabihin, meron pa kayong pag-asa. Hello? Pag kayo'y pinagbabawalan pa, meron pa kayong pag-asa. Pag hindi na kayo pinagbabawalan, pag sinabing, sabihin mo, kung pwede na kumain kahit ano, wala na kayong pag-asa. Malapit na kayo mamatay. Oo. Totoo yun. Tanungin niyo ang doktor. Pag kayo ay pinapakain na ng kahit ano, malapit na kayo. Ano po? Kaya habang may panahon, ayusin ang buhay. We don't have the luxury of time. Ako po ninyo, hanggang kailan? Hindi mo alam. Bagamat ang buhay ay hanggang 70 or 80, ang kapatid ko noong Pebrero, 65. Dilala ang sarili sa hospital, sa Makati Med. Nagpunta sa emergency room, masakit ang tiyan. Alas 9 ng umaga. Alas 2, patay. Doktor mismo ang nagsabing, tinatanong ko, kumusta po ang kapatid ko? Oh, don't worry, Father. Don't worry. Oh, alas 12, nag-arrest. Maya-maya, nag-arrest na naman. Pangatlong arrest. Hindi na nag-text yung doktor. Ay, di alam mo na. Tinanong ko na. Do we lose him? Ano sagot niya? I'm sorry, Father, we lost him. Ano magawa ko? Sumigaw lang ako. Bakit? 65 pa lang. Maiksi lang ang buhay para sa ibang tao. Yung iba mahaba. Yung iba maiksi. Yung iba mas maiksi. Kailan yun? Hindi natin alam. Bakit? Sapagkat tayo ay naglalakbay lang. Naglalakbay lang. Anong natutunan ko sa aking yung spiritual director? Nagbihis. Di ba? Maganda yun. Mamayang gabi, magbihis kayo. Oo. Practice ba? Oo, practice lang. At gawin niyong pagninila yon. Ano ang inyong naramdaman? Di ba? Sabi ka agad, takot. Ba't ka natatakot? Anong kinakatakot mo sa iyong kamatayan? Ang pagkamatay? The thought of death is more dreadful than death itself. So, anong kinakatakutan mo pag ikaw ay namatay? Hindi yung kamatayan ang iyong kinakatakutan. Anong iyong kinakatakutan? Ang paghuhusga. Ang paghuhusga. Kaya nga habang naglalakbay, itama ang dapat itama. Hindi lahat ng nalilihim, mananatiling lihim. Darating ang araw, mabubulgar. Ano ang inyong kinakatakot? Na malalaman ng inyong asawa, anak, kapatid, magulang. Ano yan?
Yan ang bahagi ng pagninilay ng Kwaresma. Ano yung mga bagay na yun? Na ayaw mong malaman. Sabi nga nung naghihingalong asawa, naghihingalo si Mrs., tinanong siya ni Mr., "Darling, alam ko namang hindi ka na magtatagal. At kung ano man ang nagawa mong kasalanan, ikaw ay akin ang pinatawad. Huwag kang mag-alala. Lumisan ka ng may payapang kalooban. Pero mayroon lang akong gustong itanong. Sana'y sasabihin mo ang totoo." Sabi ng babae, "Ano yun?" Naghihingalo na eh. Yung 4 na anak natin. 4 na anak. Meron tayong anak na pangit. Meron tayong anak na pangit. Aminin mo sa akin na ikaw ay nagkasala at yung pangit mong anak ay anak yan sa labas. Umiyak yung babae, talagang umiyak. "Patawarin mo ako. Total, pinatawad mo na rin lang ako. Aaminin ko na. Sa ating 4 na anak, yung pangit lang ang anak mo." Ang hirap, no? Di ba na? Ang hirap. Ano ang hindi nyo ayaw nyong malaman? Bakit? Meron ba tayong pwedeng ilihim sa Diyos? Wala. Naglalakbay tayo. Kaya nga, anong ebanghelyo ngayong linggong ito? Sa gitna ng pagkakasala, ano sabi? Nagkasala ko sa langit, nagkasala ko sa lupa. Nagkasala ako sa tao, nagkasala ako sa Diyos. Ako'y magbabalik loob. At sinalubong ng Ama. Di po ba, no? Sinalubong ng Ama. Ang paalala ng Kwaresma ay hindi tungkol sa kasalanan, kundi sa pag-ibig ng Diyos sa gitna ng mga kasalanan. Ang buhay ay isang paglalakbay. Paano kung mali ang iyong pinupuntahan? Di ba, no? Paano kung mali ang iyong pinupuntahan? Di ba? Ano sinasabi ng mga jeep dyan sa harap? Ano sinasabi? Saan pupunta yan? MOA. MOA tsaka ano pa? Ha? Saan? MRT, MOA, Libertad. Di ba ba, no? Oo. Nagsusumigaw yung barker dyan, di ba, no? MOA, MOA, MOA! Di ba, no? MOA! Kahit may misa, MOA! Tapos yung pasahero lalapit, MOA? Di ba? Sigurista. Pero, yung landas tungo sa langit, walang nagtatanong, no? Walang nagtatanong. Alam nyo, pag tayo ay matanda na, malayo na ang nating nararating, hari nawa, may pagkakataon pang bumalik. Hari nawa. At hindi lahat naman ng nadadaanan mo dyan tama ang tanong. Di po ba? Si Ray, yung driver ni Father John, naghatid ng pari sa Lucena, sa Dalahican. Oh, hindi nagtatanong. Ayaw magtanong, nagkukwento. Nahiya eh. Di ba, no? Nahiya. Pero napansin niya, malayo na. Anong tanong niya? Saan ang daan papuntang Bicol? Dito po, dito. Oh, di papunta siyang Bicol, di ba, no? Kung hindi siya nagtanong, hindi siya makakabalik sa Pasay. Bicol siya. Di ba? Kasi hindi tayo nagtatanong. Nahihiya tayo. Di ba?
Ang buhay ay isang paglalakbay. Hindi palaging tama ang landas. Kung kayo ay nag-aalinlangan, magtanong. Hindi palaging masaya, okay. Inuulit ko, hindi porke palaging masaya, tama. Pwedeng masaya, pero mali ang kalsada. Di ba? Mahalaga yun. Kaya nga, tanggapin mo, ang paglalakbay, minsan, hindi masarap. Minsan, solo ka lang. May pagsubok, may pagluha, minsan, may pagtawa. At ang pagtawa, minsan ikaw lang. Ikaw lang tumatawa, di ba? Kasi ikaw lang nakakaintindi ng sarili mo, di po ba? Natawa na ba kayo minsan na solo lang? Oo, hindi masama yun. Huwag nyo lang ipapakita sa ibang tao, di ba ba? Oo, di ba? Ano? Maganda yun, tumatawa ka mag-isa. Di ba? Pag may natao sa simbahan na iyak na ganyan, sasabihin, oy, may pinagdadaanan yan. Di ba ba, na? Siyempre, pag may nagsisimbang naluha, ay, may pinagdadaanan. Pagdasal natin siya. Pero pag may nagsisimbang nakangiti, nininervyos kayo, no? Sabi, may sayad dyan, may sayad. Hindi. Bahagi ng paglalakbay ang pagluha, pagtawa, pagsubok, pagkapagod, pag-aalinlangan. Tanong nyo, di ba? Pagkamisan, nasasabi nyo, ayoko na. Gusto na nating sumuko. Sumuko. Nagkukwento sa... Ito na may kwento lang na inyong kura paro ko. Na ano? Na paglipat niya habang kumakain, yung tubig daw sa taas, pumapasok sa dingding, di ba na? Sabi niya, pwede, parang may waterfall. Bakit? Sira ang bubong. Di ba ba na? Eh, sabi ko, ganun talaga yan. Pag umuulan lang naman tumutulo, di ba ba na? Pag wala namang ulan, di naman natumulo. Naranasan ko yan. Pero yung aking unang parokya, sa Santa Mesa, mas maliit dito yon. Ano po? Mas maliit, no? Oo. Mas maliit. Mas madungis. Nung ako'y dumating. Ang unang misa ko, collection ko, 1850. 1850. 25 nagsimba. Ang collection, 1850. Meron pang hindi nagbigay eh. Oo. Sana kung tig-piso, sana 25, di ba ba? 1850. 3 beses kong binilang, 1850 talaga. Naiyak ako. Oo. Naiyak ako. Bakit? Dati ako may trabaho eh. Sumasahod ako ng maayos. At ngayon nagpari ako. Ang sahod, 1850. Ni hindi ka makakabili ng bumbilya noon. Paano na lang almusal? 1850. Di ba? Naawa ako sa sarili ko. Butas ang dingding, walang kama. Dinala pati kaldero. Di ba? Mag-CCR ka, walang toilet seat. Dinala eh. Bakit? Sabi nung naunang kura paro ko, sabi niya, Dave, yung lilipatan ko kasi mahirap eh. Pwede ko ba dalhin yung mga naipon ko? Sabi ko, opo, dalhin niyo po. Hindi ko naman alam, naipon niya lahat. Ay, didilila niya lahat. Hindi po ba? Kaya 1850, ay. Oy, ganun talaga ang buhay. Akala niyo, madali lang ang buhay ng pari. Kaya minsan nakita ko picture ni Father dyan, nasa palengke, nagtitinda. Ano po? Ng payong. Mahirap kumita, no? Ako, binala ko talaga tumanggap ng labada. Diba? Kaya lang, mahirap pag tumanggap ng labada at baka mamaya may
may labada kang pante. Di ba? Oh, si Father, nakapante. May pagsubok. May pagsubok. Mahalaga ang pagsubok sa buhay ng tao sapagkat ang pagsubok ay nagbibigay ng lakas. Ang lakas ay nagbibigay ng pagkatao. Ang pagkatao ay nagbibigay ng pag-asa. Kaya kung hindi ka pa nasusubukan, hindi mo alam kung hanggang kailan ka, hanggang saan ka. Wala kang karapatan na husgahan ang mga taong naghihirap. Madaling humusga sa mga taong nahihirapan. Bakit? Hindi mo kasi nasusubukan pa. Kaya nga, mahalaga na tayo ay paminsan-minsan sa ating paglalakbay, tumigil tayo. Tumigil. Di ba? Huwag masyado mabilis ang lakad. Huwag masyado nagmamadali. Tumigil. At tingnan ang pinanggalingan. Di po ba, no? Tingnan ang pupuntahan. Mahalaga na alam mo na sa bahagi ng iyong buhay ngayon, alam mo kung nasaan ka na. Hello? Para mas maintindihan ninyo, kita nyo ito? Kita itong kantong ito, kita nyo? Hello? Ito, kita ninyo? Kita ninyo, maliwanag. Dito kayo pinanganak sa kantong ito. Dito kayo mamamatay. Ito ang inyong landas. Naintindihan po ninyo? Huwag kayong oo, hindi nyo ako naintindihan. Ano pa? Hello? Maliwanag po ba? Dito kayo pinanganak, dito kayo mamamatay. Hindi ko alam kung ilang edad dito. Ang aking tanong ay, sa totoo lang, nasaan kayo dito? Kayo ba'y nasa gitna? Nasa unang bahagi o pangatlong bahagi? Nasaan kayo? Ano? Di ko alam. Ha? Ano ibig sabihin yan? Ayaw niyong tanggapin. Hello? Pag kayo ay 40 na, ibig sabihin ang buhay niyo ay palubog na. Simula una hanggang 40, kayo ay patayo pa lang. Sumisikat pa lang ang araw sa buhay ninyo. Pagdating ng 41, pataas, palubog na ang araw. O, so naintindihan nyo na? Taas ang 40, taas ang 40. Taas ang kamay ng... Oy! Ha? Ang tatandaan nyo na, sinungaling pa kayo? Bakit kayo natatakot magtaas ng kamay? Hindi ibig sabihin, sinong lampas na ng 40? Sinong lampas na ng 40? Yan! Lampas na ng 40. O tanggap ninyo, palubog na kayo. Palubog na. Oo. May mga bagay na hindi na magbabalik. Naintindihan po ninyo? Mabagal na kayo. Kung kayo dati galing sa bahay ninyo, kung alas 6 ang misa, 5:45, kaya nyo pa. Bakit? Mabilis pa kayo maglakad. Ngayon, may edad na kayo, alas 5 na kayong malis, hindi pa kayo maabot. Hindi naman.
Ang daya, kasi may tricycle daw. Ay, di mas mabilis ka. Di ba? Ang yumaong kolektor namin, ang yumaong aling kuring, ang bagal, 1-2, 1-2, 1-2. Yun ang aming kolektor. Ang bagal. Isipin mo, 25 lang kukolektahan. Tapos lang misa, di pa siya tapos. Ang bagal eh. Hindi ko alam ang mga lay minister dito. Di ba? Ang hirap pag lay minister, matanda na. Bago pa makababa, makarating si Kristo sa tao. Di ba? Baka mahulog, di ba? Mangangapit pa to, di ba? Ganon talaga. Tanggapin ninyo. Ganon talaga. Alam ka naman patalon-talon yan dyan. Ganon talaga. Tanggapin ninyo. Anong hindi nyo matanggap? Ganon talaga. Kaya pag nagpapakumunyan, katawan ni Kristo. So hindi nyo alam. Kung bibigyan, matagal yan. Kasi, di ba, no? Kaya kamay na lang, di ba ba, no? Oo. Di ba? Yan ang katotohanan ng buhay. Kahit matatandang pari, di ba? Sa ngalan ng Ama. Ang tagal. Anak. Di ba, na? Ay, doon sa isang parokya. Ha? Ang choir namin, matatandang babae. Matatandang dalaga. Kasi yun lang naman ang nagsisimba sa umaga, matatanda, di ba ba, na? Hindi ko alam dito, ha? Doon sa parokya, pinanggalingan ko. Ang choir ko, matatandang dalaga. Ang mga nagsisimba, matatanda. Yung mga nakabili na ng upuan, kanila yan sa umaga. Di ba, na? Kanila palagi yan sa umaga. Ay, hindi mo sila pwede paalisin dyan. Kanila yan. May titulo yan. Dito ako. O matanda yung 5 matatandang dalaga. Ha? Ang tawag ko sa kanila is Spice Girls. 1999, Spice Girls. Oo. Sa Tagalog, sila ang nagdulot ng pait sa aking buhay. Ay bakit? Wala naman kasing batang magsimba sa umaga. Walang batang magsimba. Masisisi mo ba sila? Hindi. Mabuti nga, naglilingkod sila eh. At dahil matanda na, mabagal na. Pag bell na gano'n, ting! Bago pa makapagsimula ng kanta, lahat may bara. Oo. Ay! Ang aming palaging kanta sa umaga, buksan ang aming puso. Buksan ang aming puso. Ay, tagal. Kaya ang misa sa umaga, 1 oras. Dapat 30 minutes lang. Misa nagalit ako, sabi ko, kanina pa po ako, buksan nyo na. Ay pag matanda na, matampuhin na. Kaya pag kayo matampuhin na, matanda na kayo. Oo. Pag kayo'y matampuhin na, matanda na kayo. Nagtampo. 3 araw, wala akong choir. Akala nila malungkot ako. Masayang-masaya ako. Di ba? Kaya lang napagalitan ako ng kura-paro ko. Hanapin mo sila, hanapin mo. Oh, para ako naghanap ng nawawalang tupa. Nakita mo sa tindahan. Sister,
3 araw na ako hindi nakanta. Ay, dumating ang pamangkin ko. Ay, may bisita ako. Ay, may... Sabi ko, huwag na kayo magsinungaling, nagtatampo kayo. Inamin naman. Kasi ikaw, Father, wala kang ginawa kundi laiting kami. Oh! Sinasabi ko lang, mali ang tono eh. Masyado kayo matampuhin. Huwag niyong antayin kayo tumanda. Kung may magagawa, gawin na. Di po ba, na? Nung ako ay bata-bata, naniwala ako sa sinasabi ng matatanda, ay, Totoy, mahaba pa ang buhay mo. Anong natutunan ko? Kasinungalingan yun. Sapagkat walang nakakalam kung gaano kahaba pa ang buhay. Hindi nyo alam. Yung iba malusog na malusog, kinabukasan wala na. Yung iba ang tagal na nakaratay sa higaan, hanggang ngayon buhay pa. Dahil hindi natin hawak ang buhay. Nag-anoint ako na matanda, 80 anyos. 10 years na nakahiga, 10 years na. At sabi ko, Lola, birthday nyo. Anong gusto nyo pa birthday? Mula kay Jesus. Alam nyo, sabi ng matanda, Father, sana habaan pa ni Lord ang buhay ko. 10 taon na nakahiga, pinapahabaan pa. Sabi ng caregiver, di ko na kaya. Bakit? Sapagkat ang paglalakbay mo ay sa iyo. Naintindihan po ninyo? Kanya-kanya yan. Pwedeng sabay tayo sa simula, pero hindi tayo sabay na magtatapos. Kaya, huwag nagpapabaya. Palagi ko ito kinukwento. Ang alin? Ang alin? Minsan nagmisa ako sa patay. Iyakang-iyakan. Iyakang-iyakan. Ano po? Pagkatapos ng misa sa patay, sabi ng magulang, sana, Father, pag may namatay, sabay-sabay na lang. Bakit naman po? Para wala nang iyakan. Sabi ko, hindi naman tama yan, nanay. Bakit naman, Father? Inimbitahan mo lang kung magmisa, sasama mo ako. Di ba? Hindi tayo sabay-sabay dumating, hindi tayo sabay-sabay alis. Di ba? Kaya mamayang gabi mag-practice kayo. Practice lang naman, practice, di ba? Piliin nyo na yung damit na gusto nyo. Oo. Gusto nyo po ba nakaganyan? Ha? Gusto nyo ganyan ang damit? Ay, yung mga gano'n, Maria Clara. Oo. Di ba, huwag na kayo magbihis. Huwag na kayo, matulog na kayo ng ganyan. Di ba? At pag tinanong na asawa nyo, ano naman drama mo? Practice ba? Practice. Sabi ni Father, practice. Tapos, hindi mapalagay, matatakot yung mister ninyo. Ang gawin mo, huwag kang matakot. Practice. Pero kung ano man ang mangyayari, huwag mong kakalimutang mahal na mahal kita. Oo. Matulog kayo ng merong pagmamahal. Halikan ninyo ang inyong mister. Iapusin nyo na mahigpit. Kahit anong mangyari, huwag mong kakalimutan, ikaw lang ang aking inibig. Dramahan ninyo. At sasabihin niya, totoo bang yan ang iyong nararamdaman? Pakiramdam mo ba mamamatay ka na ngayong gabi? Huminga ka ng malalim at sabihin mo, bakit ako? Ikaw. Para pag meron siyang ginagawang kalokohan, abay, mapaisip siya, di ba? No? Mapaisip siya. Sabihin mo, magbihis ka ng bagong brief. Bagong brief. Yun ang tanong ng mga pari sa akin eh. Nung nagkita-kita kami, ang tanong kagad ng mga pari, nung ikaw ba'y na-stroke, bago ba ang brief mo?
Kasi alam nilang hinubad eh. Sabi, bakit naman kailangan bago? Siyempre, para hindi nakakaya. Mahirap yung brief mo, butas-butas. Di ba ba? No? Malay ko ba may stroke ako? Di ba? So kayo, tandaan nyo sa recollection ito, sinabi ni Father Dave, dapat bago ang brief. Bago ang panty. Bakit palagi lalaki lang? Di ba? Hindi naman lalaki lang na stroke. Oh, sabi ko nga sa mga madre kagabi, sister, hindi porke naka-abito kayo, magpanty kayo ng maayos. Si Father naman, di ba? Bakit? Totoo yun. Oo. Kinabukasan, pagsilip ng head nurse, hindi pa ako naihi. Sabi niya, naku, Father, pag hindi kayo umihi, ikakateter kayo. Ah, naku. Mas mahirap yun, ikakateter, di ba no? Sabi ng mga tao doon sa elevator, naku, lalagyan daw si Father ng catering. Catheter! Iba naman yung catering. Ang hirap, di ba ba? Catheter. Father, pag hindi kayo nahi, kasi sa dinami ng inyong dextrose, ay, kailangan yung maihi. Ikakateter kayo. Naku, ang hirap pala nun. Paano ka iihi? Ay, hindi ako nakapikit na ganyan. Sabi ko, di ba ganun umihi, no? Pag pinapaihi mo yung bata, o di ginagano ko sarili ko, hindi talaga maihi. Hindi talaga. Mabuti na lang yung isang kaibigan, sabi niya, Father, para maihi, isipin mo ikaw ay nasa swimming pool. Di ba? Naka-brief ka doon, naka-swimming trunk. Isipin mo, di ba naihi ka sa swimming pool? Inisip ko, naihi ako. Ay, totoo! Naihi ako! Awas! Tuwan-tuwa yung head nurse. Awas eh. Ibig sabihin, nalabas lahat. Hindi nyo alam. Anong magandang balita? Yung doktor na nagsabi sa akin nung gabi, na tinatawagan yung kaibigan kong doktor, Father Dave might not make it. Sa Tagalog, mukhang hindi ito mabubuhay. Di ba? Aba, iniisip ko, naitsura kayo ng hindi mabubuhay. Di ba ba? No? Pero kinabukasan, naggalaw ko yung kamay at paa. Nagbilagro. O kaya yung sabi ng kaibigan kong doktor, dumating ng hapon, sabi niya, alam mo, si Dr. Riz, ano nangyayari? Nagsimba. Bakit? Hindi makapaniwala sa nangyari sa'yo. Ano sabi ko? Kailangan ako may stroke bago siya magsimba. Bakit hindi na lang siya na-stroke? Di ba no? Ano ibig sabihin? Minsan, ang mga pinagdadaan nating problema ay nagdudulot ng pag-asa sa iba. Inuulit ko, minsan ang mga pinagdadaanan nating problema ay nagdudulot ng pag-asa sa iba. Kaya huwag kayong magrereklamo. Ano man ang pagsubok ay merong dahilan. Ang ipagdasal lamang ay meron kang natututunan at hari nawa, magdulot ito ng pag-unlad sa buhay pananampalataya. Alas 8 na. Hanggang alas 8:15 lang ako. Malapit na. Pangwalo, huwag kakalimutan na ang buhay ay hindi natatapos sa kamatayan. Meron tayong susuungin
na paghuhusga. There will be judgment. Lahat tayo huhusgahan. Ano po? Huhusgahan tayo ayon sa ating biyaya. Huhusgahan tayo ayon sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Hindi tayo huhusgahan kung tayo ay sikat, magaling, nanalo ba tayo sa eleksyon? Hindi ko alam. Ang paghusga ay sino tayo? Ang higit na binigyan ay mayroong higit na inaasahan. Kaya kung ikaw ay mas mayaman, merong higit na inaasahan sa iyo. Kung ikaw ay higit na matalino, merong higit na inaasahan sa iyo. Naintindihan po ninyo? Kung kayo ay mas malakas, mas higit kayong inaasahan. Hindi tayo pantay-pantay. Kaya hindi pwedeng ang hulog ninyo ay pare-parehas. Di ba? Huwag mo titignan yung katabi, hinulog 20. Mas mayaman ka, hindi ka pwede maghulog ng 20. Mas mayaman ka eh. Naintindihan po ninyo? Aba, kita ni Lord yan. Ano ka? Higit kitang pinagpala. Huwag kang madamot. Di po ba, no? Kung binayayaan ka ng Diyos na marunong ka magluto ka. Sapagkat, higit kang pinagpala. Sapagkat may mga taong ang biyaya lamang ay kumain. Yun lang talaga kaya nilang gawin, kumain. Ano po? Kahit sa parokya, may mga parokyano nagsiserve sa parokya, ang talent lang nila kumain. Oo. Mahirap, mayaman. Tayo ay magki-Christmas party. Patlak. Para hindi na tayo gumastos. Kung ano man ang kaya mong dalhin, magdala ka para sa dalawa. Di ba, no? O kung 40 kayo, 80 ang pagsasaluhan ninyo. Di ba, no? Pero mayroon talagang hindi magdadala. At yan ang mga lalapit sa lamesa, ang unang-una naman. Ay. Luto ni ano ito. Ay. Bless, Father, bless. Amen. Galit na galit sa paper plate yan. Bakit? Malambot. Hindi pwedeng punuin. Pag nilagyan mo ng sabaw, tatapon no? Pagpapatungin ng paper plate, simula dulo hanggang kabilang dulo, lahat ilalagay nila. Patong-patong. At magmamadali ang kumain. At sasabihin niyan, ba't ganito ang lasa nito? Natural. Pinaghalo-halo ninyo eh. Yung sabaw ng leche plan, ilagay mo sa minuto, talaga yung malasa nun. Di ba na? Merong mga gano'n. Habang kumakain, tinitingnan yung katabi. At may nakuha siyang hindi niya nakuha. Siyang mo nakuha yan. Di ba? Totoo yan. Saan? Doon po nanay, doon sa dulo. Dali-dali yun, dali. Wala na. Uupo yun. Sa dinami-dami ng nakain, uupo yun ang malungkot. Bakit? Meron siyang hindi nakain. Wala na. Patikim. Ang kapal. Di ba na? Ang mas malala, hindi na nagdala, naglabas pa ng siplak. Hoy, mga Sharon, balutin mo ako. Kaya pag yan, huwag mo nang bawasan yan, iuwi ko yan. Nako, pupuntay sa impyerno, gutom na gutom. Walang pagkain doon. Di ba? Merong paghusga.
Kaya nga, habang may pagkakataon, ano? Merong paanyaya ng pagbabago. May paanyaya ng pagbabago. Lahat may pagkakataong magbago. Ano sabi nila? All dogs. Ano? Ano sabi? All dogs, all dogs cannot learn new tricks. Di po ba, no? Excuse me, hindi kayo dog. Kaya kaya nyo magbago. Kaya nyo magbago. Kung 7 araw kayo nagchichismis, magsimula kayo sa 6 na lang. Di ba? Huwag niyong bibiglain. Baka kayo ma-heart attack. Mahirap yung chismosang biglang hindi nagchismis. Nako, parang puwit yan ng manok ng... Kasi kailangan magsalita eh. Kapangit. Di ba, na? Ano sabi ng Santo Papa? Pag ikaw ay merong nahihirapan pakisamahan, ngitian mo. Yan. Di po ba? Hindi lahat naman ng kasama nyo sa parokya, madaling pakisamahan. Di po ba, no? Ngitian mo. Kaya pag palagi nakangiti siya si Father John, mag-ingat ka. Ngitian mo. Di ba? Ano sabi ng pari sa kanyang sa isang misis na nagrereklamo tungkol sa kanyang mister? Ano? Embrace your mistake. And be happy. O kaya, araw-araw, niyayapos ni misis ang kanyang mister. Bakit mo ako palagi niyayapos? Sabi ni Father, embrace your mistake. Kaya pag palagi kayo niyayapos, mag-iingat kayo. Ano pa? Pang-10. Dahil hindi natin hawak ang buhay, kailangan natin ng panalangin at pananampalataya. Kailangan natin ng panalangin at pananampalataya. Mahirap sa atin, ang tatanda na, wala man lang memoryadong panalangin. Hello? Kaya pag sinabi, ikaw naman mag-lead ng rosary. Bakit ako? Galit pa eh, ano? Yung pala, hindi lang siya marunong, no? Pwede naman sabihin, wag na ako. Bakit? Hindi marunong eh. Di po ba, no? Mahirap yung, alam niyo, ito problema namin ang kapare. Yung nag-iimbita misa sa patay, magmimisa sa patay, walang nagsisimba. Kaya walang marunong sumagot. Ang hirap nung ganun. Maraming beses ako nag-bless ng patay. Walang marunong sumagot. Magagalit pa pag pinatitigil mo yung sugal. Sandali lang po ha. Magdadasal lang po tayo ha. Oh, galit. Ha? Galit. Magdadasal lang po tayo ha. Walang naimik. Oh. Nanay, mga kamag-anak, dito po. Oh, simulan po natin sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Naku, walang nasagot. Sasabihin lang naman, Amen. Di ba, no? Sumayin niyo ang Panginoon. Naku, wala sumasagot. Sumaakin din. Ano ba? Tapos iniisip niyo, makakapasok kayo sa pinto ng langit? Hindi. Mahirap yung simba ka na simba, walang pagbabago, walang panalangin, walang pananampalataya. Hello? Bato-bato sa langit, ha? Ang tamaan ay buti nga. 8, 10. Last. Sino po ang pinaka-ehemplo ng pag-asa na manlalakbay?
Number one, ang mahal na ina. Ang mahal na ina. Ang ina ng pag-asa. Ang ina ng pag-asa. Ano man ang titulo ng mahal na birhen, siya ang ina ng pag-asa. Nakuha po ninyo? Ano man ang debosyon ninyo, yung iba, Carmel lang, yung iba, Lourdes lang, yung iba, Fatima lang, yung iba, Perpetual Help lang. Isa yun. Isa yun. O at least isa lang ang birhen dito. Ano po? Doon sa ibang, nasaan? O kaya nga nakakulong yan eh. Nakakulong. Kasi pag marami, nag-aaway. Kaya kinulong. Manawag. Ang hirap yung napakaraming birhen. Ano po? Magdadasal doon, tapos lilipat doon. Ano ka? Magkaiba ba yan? Pare-parehas yan. Nagproprosesyon kaming ganyan. Abagin ng Maria na pupunong ng grasya ang Panginoon Diyos, sumasaya, bukod kami nagpala ng babae lang, pinagpala naman yung anak na si Jesus. Di ba na? Prosesyon. Karosa yung ganyan. Ha? Nasa harapan niya, Carmel. Aba, ay nalubak. Nalubak, tumagilid. Ay! Ina ng Lourdes, tulungan mo ang Carmel. Kaya tayo nababatikos eh. Naintindihan ninyo? Hindi natin alam ang ating pananampalataya. Iisang birhen yan na merong iba't ibang titulo. Hindi nyo kailangan puntahan lahat. Isa lang. Di ba? Isa lang. Naintindihan niyo po ako? Mamili kayo. Ano po? Sino pa? Maliban sa mahal na birhen? Si San Jose. Di ba ba, no? Ang ehemplo ng paglalakbay na merong pag-asa. Isipin nyo, walang speaking lines yun, di ba? So, hindi nyo kailangan merong madaldal na kasama. Ang mahalaga ay kasama nyo ay nag-iisip. Nag-iisip. At sa inyong parokya, si San Juan Nepomuceno. Di ba, no? Oh. Di ba, no? Pogi na siya ngayon. Dati hindi. Ay, sorry ha. Oo. Sa dinami-dami ng batikos ng kanyang panahon, hindi siya nawalan ng pag-asa. Ano ibig ko sabihin? Kung kayo'y makikinig sa lahat ng batikos, hindi kayo makakarating sa inyong pupuntahan. Hello? Kung kayo'y makikinig sa lahat ng batikos, hindi kayo makakarating sa inyong pupuntahan. Kaya mahalagang merong halimbawa, ehemplo, merong panalangin at pananampalataya, merong pagbabago, hindi ka nakakalimot na merong paghusga, nakikiraan lang tayo at hindi tayo habang buhay dito, at makakarating lang tayo sa ating pupuntahan kung patuloy nating iiwanan ang ating mga kahapon. (8:15) Huwag na natin kahabaan. Baka mawalan tayo ng pag-asa. Maliwanag po ba? Kaya mga bata, huwag matigas ang ulo. Marami pa kayong kakainin bago nyo maintindihan ang sinasabi ng inyong mga magulang. Bago magreklamo, makinig muna. Mga anak,
marami pa kayong pagdadaanan. At marami kayong hindi pa naiintindihan. Bago kayo magreklamo, makinig muna. Okay? At tayo matatanda, bawasan ang pagtatampo. Ano po? Hayaan na sila. Kung nasabi nyo na ang dapat nyo sabihin, hayaan nyo na. Ang mahalaga, ikaw ay handa. Kaya, palagi mag-practice. Yung nanay ni Mendy, palagi nagpa-practice. Yung kanya pong nanay, Mother Butler, na na-stroke. Na-stroke yun. Ha? At bigla yung umiyak sa gabi, Nay, na paano ka? Practice lang. At least handa kayo, di po ba? No? Practice. Sapagkat hindi tayo habang buhay dito. Huwag niyong kakalimutan. Dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Pero hari nawa, makapag-iwan tayo ng magandang alaala. Ang aking tanong ay, anong alaala ang inyong gustong iwanan? Huwag kakalimutan. Dito ka pinanganak, dito ka mamamatay. Kung lampas ka ng 40, malapit ka na. Totoo naman, di ba? No? Yung iba nga, patay na eh. Nangangapit na lang. Ayaw bumitaw. Ha? Ano pa? Habang may pagkakataon, magbago. Sapagkat habang may buhay, may pag-asa. Amen? Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Magsitungo kayo at sa katahimikan ng inyong mga puso, kayo mismo humingi sa Diyos ng inyong mga panalangin. Huwag matakot humingi, sapagkat ang Diyos ay hindi madamot. Mahalaga na tayo humihingi, sapagkat sabi ng Diyos, humingi ka upang ikaw ay makatanggap. Kumatok ka upang ang pinto ay mabuksan para sa iyo. Maghanap ka upang masumpungan mo ang mga bagay na para sa iyo. Ama naming mapagmahal, salamat po sa gabing ito. Tinipon mo kami, binigyan mo kami ng pagkakataon na mapagnilayan namin ang aming buhay, ganuman ito kaiksi. Nagpapasalamat kami sa lahat ng tao na naging bahagi ng aming mga pagkatao. Mga taong tumutulong sa amin, tumulong sa amin sa panahon ng aming kahinaan, kahirapan. Nagpapasalamat kami sa pagkakataong makatulong kami sa nangangailangan. Panginoon, idinudulog ko po ang bawat isa na narito. Nawa po, hipuin mo sila. Huwag mong tingnan ang kailang mga kahinaan na nagdadala sa paulit-ulit na pagkakasala, kundi tunghayan mo, Panginoon, ang kanilang mga pananampalataya. Nawa po ingatan mo ang bawat isa. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkalaban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man ditong may karamdaman, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, pagalingin mo sila, Panginoon. Alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo ang kailang pananalig at pananampalataya sa iyo. Gabayan mo sila sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Panginoon, gabayan mo sila sa kanilang mga trabaho, gawain. Nawa po, Panginoon, pagharian mo ang kanilang mga puso, isipan ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Pagbuklarin mo ang kanilang mga pamilya. Nawa po ang mga bata ay matutong gumalang sa kanilang mga magulang. Nawa po ang mag-asawa ay matutong maging tapat sa isa't isa. Nawa po ang mga magulang ay mabuting ehemplo para sa kanilang mga anak.
Nawa po ang mga batang narito ay pagkaluban mo ng magandang kinabukasan, Panginoon, sa gitna ng kailang mga pag-aalinlangan at mga pagsubok. Idinudulog ko po ang bawat isa, Panginoon, kayo na po ang magkaloob ko naman makabubuti, makababanal para sa bawat isa. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, ang aming patron, San Juan Nepomuceno. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat.